Gaano nga ba kalakas si Dawn Freaks? Ang kasagutan ko sa tanong na ito mga idol ay naibahagi ko na sa inyo sa mga nakaraan kong video at katulad noon, hindi pa din nagbabago ang kasagutan ko na si Dawn Freaks ang pinakamalakas na karakter ng kwento. Ipapaliwanag ko ang paniniwalang yan sa pamamagitan muli ng pagbibigay ng lahat ng konkretong detalye at ebidensya na nagmula mismo sa istorya. Kaya, hindi ko muna isasama ang mga teoryang ibinahagi ko sa inyo noon na si Dawn Freaks at Jing Freaks ay iisa, na ang nanability niya ay ang maglakbay sa iba't ibang yugto ng panahon at siya ang dahilan kung bakit naitatatag ang Hunter Association. Hindi ko muna babanggitin ang mga impormasyong ito dahil sa ngayon, pag-uusapan muna natin ang mga pruwebang sinabi talaga sa Hunter x Hunter, ukol sa lakas ni Dawn Freaks. Si Dawn Freaks ang pinakamalakas na karakter sa istorya sapagkat siya lamang naman ang manlalakbay na nagsulat ng Journey to the New World, isang journal na isinulat 300 na ang nakakalipas at naglalaman ng lahat ng impormasyon ukol sa silangang bahagi ng Dark Continent. Nagpapatunay ang Journey to the New World sa lakas ni Dawn Freaks sapagkat ang Dark Continent mga idol ay ang malaking parte ng mundo kung saan makikita ang mga halimaw na mas malakas pa sa mga tao, kung saan matatagpuan ang mga nakamamatay na bantang pwedeng magwasak sa mundo, at kung saan matatagpuan ang mga misteryong hindi pa nabubuksan ng kahit na sino, maliban sa nag-iisang karakter. Ito nga ay si Dawn Freaks na nagawang malibot ang silangang parte ng Dark Continent. Huwag natin kakalimutan mga idol na ang Dark Continent ay lubhang napakalaki. Sa katunayan, ang mundong ginagalawan ng ating mga bida sa kwento ay nasa gitna lamang ng lawa ng Dark Continent at maituturing lamang na tumpok ng mga lupa. Kung titingnan ng maigi ang kabuuhan ng mundo, ito ang nagpapaliwanag mga idol kung bakit sobrang dambuhala din ang mga nilalang na nakatira sa Dark Continent at sobrang laki ng mga elementong matatagpuan sa lugar. Halimbawa dito ang mga halaman at puno kagaya ng World Tree. Pinapaliwanag ko ito mga idol sapagkat gusto kong ma-imagine nyo na imposibleng malibot ng ganito kalawak, kasukal at kapanganib na kontinente kung wala kang malakas na kapangyarihang meron si Dawn Freaks. Bukod dito mga idol, ang pagiging delikado ng Dark Continent ay pinapatunayan ng 0.04% na survival rate sa lugar. Ibig sabihin, sa 10,000 tao na nagtungo sa Dark Continent, 4 lamang sa mga ito ang nakabalik sa ligtas na mundo. Ang impormasyong nabanggit ko ay maayos na naipaliwanag sa chapter 342 kung saan sinabi din na sa 149 na ekspedisyong isinagawa para galugarin ng Dark Continent, 5 lamang sa mga ito ang nakauwi pabalik sa ligtas na mundo. Mula sa 5 ekspedisyon, 28 lamang ang nabuhay at mula sa mga survivors na ito, 3 lamang ang nakapasa sa post-evaluation test at nakabalik sa kanilang normal na pamumuhay. Ibig sabihin mga idol, ang pananatili ni Dawn Freaks sa Dark Continent para libutin ang silangang bahagi nito ay labis na kahanga-hanga sapagkat hindi lamang niya nagalugad ang lugar, nagawa niya pang makatagal sa panganib na meron ng Dark Continent. Maliban pa sa mga nabanggit ko idol, dapat din tayong mabilib sa paglibot ni Dawn sa Dark Continent ng mag-isa at walang kasama. Nabanggit ni Jing ang detalyeng ito sa chapter 344. Sobrang kahanga-hanga ang pagsosolo ni Dawn sa pagsasagawa ng kanyang misyon dahil ang mga kilala nating mga karakter sa istorya ay kinakailangan pang bumuo ng sarili nilang grupo para mapaglabanan ng Dark Continent. Halimbawa dyan si Beyond Netero na pinagandaan ang ikalawa niyang expedition sa pamamagitan ng pagbuo ng isang grupong na pupuno ng mga miyembrong may kakayahan na angkop sa lugar. Sunod sa kanya ay si Jing na sumali pa sa grupo ni Beyond at Pareston para maabot ng kanyang pangarap na makapaglakbay sa Dark Continent. At higit sa lahat ay si Isaac Netero na maaaring nagtungo nga mag-isa sa lugar noong una niyang ekspedisyon pero bumalik ulit sa Dark Continent kasama na ang dalawa niyang kaibigan na sila Linnea at Zig Zoldyck. Nagpapalagay ito sa atin na merong layuning hindi natapos si Netero sa una niyang ekspedisyon at sinigurado niyang maaabot na niya ito sa ikalawa niyang paglalakbay kaya bumuo na siya ng sariling grupo. Isang aksyong hindi ginawa ni Dawn Freaks kaya hindi mahirap paniwalaan na di hamak na mas malakas ang manlalakbay kumpara kanila Beyond, Jing at Netero o ang 3 sa mga pinakamakapangyarihang non-users ng kwento. Higit pa sa mga nabanggit ko mga idol, ang isa pang patunay kung gaano kalakas si Dawn Freaks ay ang pagiging ligtas pa din ng known world kahit pananatili ang manlalakbay sa Dark Continent ang matagal na panahon. Ayon sa istorya mga idol, 200 taon na ang nakakalipas, nagkasundo ang mga pinuno ng mundo na ipagbawal ang paglalakbay sa Dark Continent. Tinatawag nila itong Inviolability Treaty. Ang rason ng kasunduan ay sapagkat sa tuwing sinusubukan ng mga taong diskubrihin ang Dark Continent, may nagaganap palaging dilubyo sa known world na nagsisilbing banta sa mga tao. At sinabi din ng director ng International Permit Agency sa chapter 341 mga idol na ang pagpunta sa Dark Continent ay may hahalin tulad sa Pandora's Box o isang
kahon na napupuno ng kasamaan at kamalasan. Kaya kung pilit na bubuksan ng mga tao ang misteryong bumabalot sa lugar, maaaring magdulot ito ng katapusan ng sangkatauhan. Ganun pa man, sa kabila ng katotohanan ito, si Don Fricks ay nanirahan ng matagal na panahon sa Dark Continent, habang ang known world ay nanatili pa ding ligtas at hindi nawawasak. Nagpapakita lamang ito na kung ano man ang mga bantang nasa Dark Continent, ginamit ni Don Fricks ang kanyang lakas at kakayahan upang pigilan o pahintuin ito at siguraduhin hindi mapapahamak ang mga tao. Maraming halimaw, banta at mapapanganib na nilalang ang makikita sa Dark Continent mga idol. Kilala natin ang mga ito bilang 5 calamities o 5 threats ng Dark Continent. Ang paliwanag, larawan at kakayahan ng bawat isa sa 5 bantang ito mga idol ay isinama ni Don Fricks sa Journey to the New World. At kung sisiyasatin natin ng maigi ang deskripsyong inilagay niya sa bawat nilalang, makikita natin kung gaano kalakas ang malalakbay. Bilang halimbawa mga idol ay ang Hellbell. Ginuhit ni Don ang ahas na mayroong 2 buntot. Posibleng rason kung bakit tinatawag itong twin snake. At ang ahas ding ito ay mayroong bilugang bagay sa bandang leeg na parang isang bell. Maaaring pinagmulan ng pangalang Hellbell. Ayon sa description ni Don, ang ahas nito ay may kakayahang lagyan o hawaan ng kanyang mga biktima na kagustuhang pumaslang ng iba. Ibig sabihin mga idol, maaaring noong nakasalamuhan ni Don ang Hellbell, nasaksihan niya muna ang ibang nilalang o ang mga unang taong naninirahan sa Dark Continent na harapin ang halimaw. At nakita ni Don na nagpatayan ng mga ito matapos mapasa ilalim sa kakayahan ng Hellbell. Sunod dito mga idol ay ang mga pop o ang mga halimaw na ginagawang alaga ang mga tao. Makikita ang ilan sa kanilang mga biktima sa loob ng pasilidad ng IPA. Lumiit, natuyo at parang tinubuan ng ugat ang ulo ng mga taong ito. Maaaring nagmula ang mga specimen ito sa 1,000 tao na ipinadala ng Bejerosa Union sa Dark Continent. Ito ang ekspedisyong walang hirap na inubos ng mga pop, kaya mula 1,000, 7 na lamang ang natira sa kanila. Kabaliktaran nito na nangyari kay Don Fricks sapagkat dahil sa lakas ng malalakbay, nagawa niya makalapit sa mga pop, makita ang mga taong inaalagaan ng mga ito at maiguhit pa ang mismong halimaw na nagtatago sa mga kuweba. Bukod sa pop mga idol, nadiscover din ni Don sa Dark Continent ang Zobayi disease. Ito ang sakit na umubo sa grupo ni Beyond Netero noong nagtungo ang mga ito sa Dark Continent. Ipinaliwanag ng kwento na nahawa ang grupo ni Beyond ng Zobayi matapos silang maligaw pabalik sa ligtas na mundo. Ang pagiging nakakahawa ng sakit ang maaaring rason kung bakit mistulang nasa malayo ang iginuhit ni Don na taong may Zobayi. Posibleng hindi lumapit ang malalakbay dahil naiintindihan niya na makukuha niya ang sakit kapag lumapit siya sa mga naapektuhan ng Zobayi. Isang pag-iingat na hindi nagawa ng grupo nila Beyond. Ang isa pang nilalang na kabilang sa 5 threats ay ang mga Ai. Alam na natin na ang lahing ito ang pinagmulan ni Nanika, kaya medyo pamilyar na tayo sa panganib na daladala ng mga Ai. Ngunit, ibahin nyo si Don Fricks sapagkat hindi lamang ang pinagmulan, kakayahan, at totoo ang anyo ang alam niya sa mga Ai. Pamilyar din si Don sa paraan kung paano gumagana ang kapangyarihan ng nilalang. Ebidensya dito ang pagtawag niya sa mga Ai bilang codependence of desire. Ang codependency mga idol ay isang klase ng relasyon kung saan ang isang tao ay naniniwalang trabaho nila ang ibigay ang kahit na anong gusto ng iba. Kapareho ito ng kapangyarihan ni Nanek ang tupadin ang kahit na anong gustuhin ng mga humihiling sa kanya. Ang pagbibigay ni Don ng perfectong description sa mga ay nagpapakita na naiwasan niyang mapaslang ng mga nilalang at nagamit na niya ang kapangyarihan ng mga ito para makahingi ng kahilingan. Hindi lamang natin masabi kung ano ang eksaktong hiling na hiningi ni Don. Maaaring humingi siya ng mga malalaking pabor kagaya ng mas malakas na kapangyarihan at pwede din namang mga maliliit na bagay kagaya ng ballpen at papel para maipagpatuloy ni Don ang pagsusulat ng kanyang journal. Higit sa mga unang banta na aking nabanggit, ang isa pa sa mga 5 threats na nagpapatunay ng lakas ni Don ay ang Bryon. Ito ang nilalang na ginuhit niya na mayroong maskuladong pangangatawan at bilog na ulo. Nasabi ko na sa inyo mga idol ang ilan sa teorya ko ukol sa Bryon. Kabilang dito ang pagkasabi kong ang Bryon ay mayahalin tulad sa mga cordyceps ng ating mundo o mga klase ng fungi na nagagawang makontrol ang nervous system ng iba't ibang insekto. Sa berasyon ng Bryon, kaya nitong pumasok sa utak ng mga tao, palitan ng kanilang ulo at ma-take over ang buo nilang katawan. Nadiscover ito ni Don Fricks kaya inilagay niya sa kanyang journal ang description na botanical weapon ng Bryon o isang klase ng halaman na ginagamit bilang sandata. Ipapaliwanag ko ito sa inyo sa mga susunod kong video dahil sa ngayon magpo-focus muna tayo sa kakayahan ni Don. Sapagkat sa tingin ko, ang pagkadiscovery ni Don sa Bryon ay testamento ng kanyang talino at galing bilang isang manlalakbay. Dahil sinabi niya sa kanyang journal na makikita ang nilalang sa syudad na mayroong misteryosong labyrinth.
Ibig sabihin mga idol, kung nagawa ni Don na makapasok sa nakakalitong labyrinth, makita ang kayamanang pinoprotektahan nito at makalabas dito ng buhay, nagpapatunay ito na meron siyang tinatagli na labis na talino bilang manlalakbay. Higit pa dito, sinabi niya din sa Journey to the New World na ang syudad ay binabantayan ng Bryon. Nagpapatunay ito na nakalaban ni Don ang mga nilalang. Natalo niya ang mga ito at kinuha niya ang kayamanang iniingatan ng mga Bryon. Ang mga nilalang at kalamidad na napabilang sa 5 threats mga idol ay lubhang napakamapanganib. Sa katunayan, mas malaki pa ang level ng bantang pinangahawakan nila kumpara sa hukbo ni Meruem na kamuntikan ng lipulin ng isang bansa sa loob lamang ng ilang araw. Pero, hindi napigilan ng mga panganib na ito si Don Fricks na diskubrihin ang Dark Continent at hanapin ang mga natatagong yaman ng lugar. Ang bawat isa sa 5 threats mga idol ay makikita sa iba't ibang bahagi ng silangang parte ng Dark Continent. At sa puntong malagpasan ng kahit na sino ang isa sa 5 banta, makukuha nila ang isa sa mga kayamanang matatagpuan lamang sa Dark Continent. Iisa-isahin ko sa inyo mga idol ang 5 kayamanang ito dahil ang paglagay ni Don Fricks sa Journey to the New World ng pangalan, lokasyon kung saan makukuha at ang benepisyong dulot ng bawat kayamanan ay nagpapakita na nakakuha siya ng bawat isa sa kayamanang ito. Tumulong sa manlalakbay para mas lalong maging makapangyarihan. Ang unang yaman mga idol ay ang tinatawag na Herb for All Illnesses o isang klase ng halamang makakagamot sa kahit na anong klaseng sakit at karamdaman. Siguradong kumuha si Don ng halamang ito upang tumulong sa kanya kung sakaling makakuha siya ng makakaibang karamdaman sa Dark Continent, kagaya ng Zubayid Disease. Ang isa pang kayamanan na banggit ni Don sa kanyang journal ay ang Trinity Elixir o ang mother solution of all sorts of liquid. Hindi pa masyadong napapaliwanag mga idol kung para saan ang likidong ito, pero may dalawa akong teorya ukol dito. Una, maaaring isa itong tubig na kayang gawing puro o malinis ang kahit na anong likido sa mundo para pwede itong inumin ng tao. At pangalawa ay maaaring isa itong likido na kayang bumuhay ulit ng mga namatay na tao, na parang isang reinkarnasyon, bilang ang Trinity ay nagsisimbolo din sa pagsilang, kamatayan at muling pagkabuhay. Kung isa sa mga ito ang gamit ng Trinity Elixir, tiyak na makakatulong ito kay Don sa kanyang paglalakbay. Ang sunod dito mga idol ay ang Metalayon o tinatawag din ni Don bilang alchemy plant. Kagaya ng Trinity Elixir, hindi masyadong naipaliwanag kung para saan ang halaman. Pero kung ikokonekta natin ito sa pangalan nitong alchemy plant, may posibilidad na isa itong halamang kayang magpabago o lumikha ng kahit anong bagay. Pwedeng nagagawa nitong pagkain ng bato at maaari din namang namumunga ito ng ginto. Hindi pa tayo sigurado. Ang tanging tiyak lamang tayo ay kumuha din ng alchemy plant si Don, kaya nabigyan niya ng perfectong description ng Metalayon. Ang pang-apat sa mga kayamanan na idol ay ang Anmand Rock o isang klase ng bato na kaya magpalabas ng sangkaterbang boltahe ng kuryente matapos ilublob sa tubig. Alam natin mga idol na ang ating bida na si Killua ay may kapangyarihang baguhin ang katangian ng kuryente para gawin itong Nen at i-recharge ang kanyang sarili. Ang punto ko mga idol ay kahit magpalagay nating hindi nakabase sa kuryente ang abilidad ni Don, pwedeng pinapakinabangan niya ang enerhiyang ito upang mas palakasin ang kanyang sarili at ang kanyang Nen. Ang ikalima at huling kayamanan ng mga idol na nadiscover ni Don ay ang Nitro Rice, isang klase ng palay na mayroong sustansyang kaya magpahaba ng buhay. Pinaniniwalaan ng marami na ito ang kinain ni Netero, kaya kahit lagpas 100 taon na siya, malakas pa din ang dating chairman. Pwedeng inani ni Don ang Nitro Rice at patuloy itong kinukonsumo, nagbigay sa kanya ng mas mahabang buhay at mas maraming oras para tapusin ang kanyang journey to the new world. Ang mga banta na lumipol sa lahat ng mga manlalakbay na nagtungo sa Dark Continent pero nalagpasan ni Don Fricks, ang mga kayamanang nabigong maiuwi ng maraming tao pero napagtagumpay ang makuha ng manlalakbay, at higit sa lahat, ang pananatili ng matagal na panahon para libutin ng mapanganib na Dark Continent ay sapat ng testamento kung gaano kalakas si Don Fricks. Pero ang pinaka nagpapatunay ng walang kapantay na kapangyarihan ng manlalakbay ay ang paniniwala ni Jing na si Don Fricks ay buhay pa rin at tinatapos ang ikalawang bahagi ng kanyang journal. Ito ang West Edition ng Journey to the New World na tungkol naman sa kanlurang bahagi ng Dark Continent. Tandaan natin na si Jing ang isa sa pinakamatalinong karakter sa istorya na kayang masabi ang mga pwedeng maganap sa hinaharap. Isipin nyo na lamang mga idol kung gaano kahaba ang karanasan ni Don sa pakikipaglaban sa iba't ibang halimaw sa Dark Continent. Magbibigay ito sa kanya ng galing sa pakikipagduelo na siguradong hindi kayang pantayan ng mga malalakas na assassins. Isipin nyo na lamang din kung gaano katindi ang mga pagbabagong naganap sa katawan ni Don Fricks matapos ang mahabang panahon ng pag-evolve upang maiangkop ang kanyang sarili sa malapit na kagubatan ng Dark Continent. Walang duda na hindi uubra sa kanya ang mga bigating hunters ng Hunter Association
At isipin nyo na lamang kung gaano kadami ang nalalaman ni Don Freaks sa kapangyarihan ng Nen dahil sa kanyang napakatagal na buhay. Tiyak ako na walang makakalaban sa kanya kahit ang mga pinakamagagaling pang Nen users ng ligtas na mundo. Ito po ang aking kasagutan sa tanong kung gaano kalakas si Don Freaks. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime ay i-search nyo lamang ang JATV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!